Iyon na nga na mga kababayan, bakit magpatuloy sa ating pag-uusapan. Ako muna babati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Iyon na nga no, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-uusapan natin ulit itong napakayabang, ubod ng sinungaling na si Epifanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay sukot naman. Yun na nga no, mga kababayan, ibubuking na naman natin itong napakasinungaling na si Epifanio Labrador. Gagawa man na ng kwento, wala namang alam. Puro namang kasinungalingan. O ito mga kababayan, katulad nitong sinabi nitong si Panyong. Kung maalala daw ninyo, yung pinatay na babae, yung batang babae na siklista, 15 years old mga kababayan, na natagpuang patay sa Bulacan noon, ay panahon daw ni dating Pangulong Duterte. Nangyari yun mga kababayan, ay nasa August 13, 2022. Nasa mga August mga kababayan. Tapos, ito, August 13 nga, 2022. Tapos, naging Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-assume ito ng office of the President ay June 30, 2022. Sinong presidente noon? Di ba si Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. na? Kung panahon ni dating Pangulong Duterte yun, hindi mangyayari yun. Dahil alam ko sa Bagong Silang, sa Caloocan, yung mga kabataan noon ay may curfew. Pagdating pa lang ng alas 6, alas 7 ng gabi, wala ka ng mga kabataan na makikita sa labas. At itong bata na ito mga kababayan, pasensya na sa pamilya nito, mapag-usapan natin ulit dahil kay Panyong. Itong bata na ito, itong si Francis Mi Dumantay, ay kaibigan ito ng aking manggagawa sa aking bike shop. May bike shop ako mga kababayan noon sa Bagong Silang. Kaya alam ko itong kwento na ito. Kasi nga yung manggagawa ko noon ay nakilamay pa. Naglamay pa doon sa burol ditong si Princess mga kababayan. At itong si Epifanio, gagawa man lang ng kwento, mali-mali pa. Hindi na si dating Pangulong Duterte ang Pangulo noon, kung hindi si Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. Kaya nga nagbalikan yung mga durugista na noon mga kababayan. At alam ko yun. Dahil nga, itong bata na ito ay kaibigan niya ito. Kasama ito ng manggagawa ko noon sa bike shop ko. Ay dati rin ako siklista mga kababayan. Yung suspect nito ay nahuli yun sa may Camarinesor. Ang pagkakalam natin ay parang tatay-tatay nila yung lalaki na pumatay nito. Parang ginagalang nila kasi nga kwento ng aking alalay ay parang yun nga, parang mas nakakatanda sa kanila kasi mga bata pa yun mga kababayan. Pati yung alalay ko noon nasa mga ganong edad din. Gumagawa sa akin ng gumagawa ng bisikleta. Manggagawa ko doon. Kaya ikaw pa yung pag gumawa ka man lang ng kasinungalingan, siguraduhin mo na walang nakakaalam, na hindi alam na nakakapanood sa'yo. Dahil mapapahiya ka lang. Isa kang napakasinungaling na tao. Yung mga taga-suporta mo, kawawa eh. Dahil pinapapaniwala mo sila sa mga kwento na wala namang katotohanan. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong pakinggan itong ubod ng sinungaling na si Epifanio Labrador na support mga kababayan. Yung babaeng bikers. Yung babaeng bikers na taga Bulacan. Panahon ni Duterte yun. Yung mga nawawalang mga kabataan noon, panahon ni Duterte din yun. Yung patayan noon, panahon din ni Duterte yun. O ito mas mabigat na issue. Di ba mga kababayan, panahon daw ni dating Pangulong Duterte. Nagkukwento ka rin naman. Siguraduhin mo tama yung kwento mong kasinungalingan. Yung bata na yun mga kababayan, kilala ko nga. Hindi ko kilala, alam ko. Kasi nga, yung kasamahan noon sa pagbibisikleta, mga bikers mga kababayan, isa doon ay manggagawa ko sa aking bicycle shop. Tapos ikaw, gagawa ka ng kwento, wala ka namang alam. Panahon daw ni dating Pangulong Duterte. Ilagay ko yung picture dyan mga kababayan ha.
siguro tatakpan ko lang din siguro yung mukha ng bata na yon para lang din sa pagalang natin sa kanilang pamilya. Yung pizza lang kung kailan nakapost. Nakita ko itong post na ito doon nga sa dati kong manggagawa. Tinignan ko yung kanyang post kasi nga magkaibigan yung mga yon, kasamahan niya sa pagbibisikleta yon. O ito, patuloy natin ito. Na hindi binigyan ng solusyon ni Duterte. Naalala niyo? Ito, ngayon lang nabigyan ng solusyon nung panahon ng ating mahal na Pangulo na sinasabi nilang weak leader. Diba? Eh nga sabi ko, nakakatawa naman itong mga to. Para lang sabihin na talaga mga Bisaya talaga makatungtong lang kasi sa taas, ayaw nang bumaba. Ganun ang ugali. Akala mo kung sino na magkaroon lang ng tindahan, akala mo kung sino ng hari, magkaroon lang ng konting negosyo, akala mo mayaman na. Ganun ugali ng mga Bisaya eh. Hindi mo na agad ma-reach pagka Ako, sa totoo lang, yan na napansin ko. Ako may ko pero sa totoo lang halos malapit ko na ikahiya ang pagiging Bisaya, sa totoo lang. Ikaw rin naman talaga nakahiya-hiya ka naman talaga. Kung Bisaya ka rin lang naman, alam ko Bisaya itong mga kababayan eh. Kung ikaw man lang din yung kilalanin namin na Bisaya, wag na. Kasi ikaw lang yung Bisaya na napakasinungaling. May kitong ka pa. Kaya ka naman kilalanin ka naming Bisaya. Manggaganso ka. Magnanakaw ka. Dati kang nakulong dahil nanggahasa ka. Mas kinakahiya ka namin na naging Bisaya ka. Kapalang mukha nito magsabi na kinakahiya niya yung mga Bisaya. Itong tao to, lamutakin ko yung mukha mong hinayupak. Pakita ka nga sa akin. Yabang-yabang mo, sabi mong pagpapaluin mo ng baril yung ulo ng mga DDS. Baka yung baril na sinasabi ko, kunin ko nga yung ko dito, baka ganin kita eh. Yung mata mo, laki na ng mata mo dahil sa namamagana yan. Baka one shot ka lang pa yung sa akin na hinayupa ka, napakayabang mo. Siguro may kapitbahay ito mga kababayan na hindi ito pinautang. Kasi nabanggit niya yung tindahan eh. Nangutang siguro ito, hindi siguro pinautang. Kasi nga, manggaganso naman talaga ito eh. Ito lang yung Bisaya. Bisaya siguro na talagang napakasinungaling. Sige, patuloy natin to. Ang gali ng mga Bisaya eh, maka lang ng konti. Diba? Pero di ka man nila lahat. Dahil meron pa rin naman mga matitino. Jesus. At saka hindi ignorantes. Wag na. Sinabi mo na, mga Bisaya, nilahat mo na. Wag mo nang sabihin na wag na may mga matino. Pag makita kita, lamutakin ko, sasampalin ko yung, titikin ko yung mata mo eh. Ang yabang-yabang ito magsalita eh. O mga Bisaya, tandaan nyo ha, pinagsasabi nitong ipipanyo na ito ha. Pag nakita nyo, kayo nang bahalang tumuli nito. Alam mo kung supot pa ito eh. Tuliin nyo na, huwag nyo nang patagalin. Dahil mga Bisaya daw, mga walang hiya daw. Siya naman yung walang hiya. Patuloy natin. Nakapangyarihan at saka sa pera. Diba? Oh, okay. Eto, kung maalala ninyo itong issue na to, panoorin ninyo. Timling magkaroon ng breakthrough sa kaso ng mga missing sa Bungero na 4 na taon nang nawawala. Sinabi kasi ng isang suspect sa GMA Integrated News na handa umano niyang isiwalat sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng kaso. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Bakit po sila sa atin? 4 na taon na ang lumipas pero wala pa ring linaw sa sinapit o kinaroroonan ng 34 na subungerong nawawala matapos mag-derby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon, nagsalita sa GMA Integrated News ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng mga missing sa bungero. Pero hiniling sa aming wag muna siyang pangalanan. Sabi niya, gusto na niyang ituwid ang mga pagkakamali sa gitna ng kaliwat kanan daw ang banta sa kanyang buhay. Sasabihin na raw niya sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman sa kaso. Hindi na kaya ng boses ako sa mga magulang na nawalan. Sino-sino yan mga kababayan? Si alias Bikoy ba yan? Parang alias Bikoy lang ito eh. At parang si Matubato. Parang ganun din ang mangyayari nito. Ang
ikinabahala ako nito mga kababayan. Baka naman, itong mga sabungero na nawawalang ito, itong mga 34 sabungero na ito, ay baka naman, ibibintang na naman ito sa mga Duterte. Baka. Yan na naman yung kaba ko. Yan yung kutob ko. Dahil nga, bakit ngayon lang nila inilabas ito? Napakatagal ng panahon. O bakit ngayon lang lumabas itong saksi na ito? Bakit ngayon lang ninyo pinalutang? At ito sipipan mamaya na lang, sipan yung mamayan. Pangalawa, buhay ko na yung pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Pero ilan munang pagtutuwid ang ipinarating niya. Hindi anya siya ang isa sa dalawang lalaki sa isang cellphone video gaya ng inihayag ng pulisya na kasama ng isang nakaposas na lalaki na ine-escortan palabas ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi ako yun. Yung dalawa na yung kilala ko yun. Driver sa farm yun. Security. Alias Toto at saka alias Dudong. Yung Toto, may tato sa paa yun. Ang nakaposas na lalaki, kinilala ng pulisya na si Michael Bautista, isa sa mga nawawalang sabungero. Alam ko, binitbit niya at may tao nga kukuha doon. Inabot niya lang yun sa taong kukuha. Ano po sa ito? Bakit ito inilabas ng kulong ng sabungan? Gumagawa ng kalukuhan yan doon sa loob ng sabungan. Ano ibig sabihin mo? Tsupi ang ginagawa, illegal na gawain sa sabungan. Yun ang kasalanan nila. Ang panyonyope ay isang uri ng pandaraya sa sabong sa pamamagitan ng paggalaw sa tari ng manok para matalo ito. Una nang itinanggi ng pamilya ni Michael Bautista ang paratang na ito. Samantala, ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabungero tinanggap ito bilang magandang development sa kaso. Pagod na po ako, matanda na po ako, 76 na ako. Ito man lang po ay may bigay niyong tulong bago man lang po ako mawala. Makita ko na yung anak ko, buhay man o patay na. Gara na, kung nasaan ka man ngayon, ito na, ang tagal na akong nagtiis, naghirap. Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Talagang may Diyos. Talagang may Diyos. Sa panahon po ngayon, no? Talagang may Diyos po. Totoo po yun, no? Ito, may nagsalita yung kupal. Pakinggan natin yung sinabi ng kupal, ha? Sabi ni Shane Rebato, ilang taon na yan, tapos na yan, yan pa rin ng topic mo. Ay, bobo ka pala eh. Ito pa kabubuhan ko, saksak ko sa'yo. Alam niyo kung ba't ko tinatapik to? Nakinig kayo mga DDS, kayo mga kupal kayo. Panahon to ni Duterte. Gusto ko lang isampal sa inyong katotohanan. Ayun nga mga kababayan, hanggang dyan na lang muna, ano. Panahon nga ito ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, pero patapos na yung termino ni dating Pangulong Duterte. Ang ano nito, nasa mga January ito eh. Tapos papasok na yung 2022 nito mga kababayan. Malapit na matapos yung termino nito ni dating Pangulong Duterte. Kaya gumalaw na itong mga sindikato na ito. Dahil nga alam nila na patapos na itong termino ni dating Pangulong Duterte. At yung sinabi nitong si Panyong, naalala ko kasi itong mga kababayan dahil gumawa rin ako ng reaction video nito noon. Sinabi nitong si Ibi Panyong, napakasinungaling talaga ng tao na ito. Ayon sa kanya noon, mayroong video yan itong tao na ito tungkol sa mga sabugiro na yan. Kung sino ba yung nakakaalala dyan, na gumawa rin ako ng reaction video, na ayon kay Panyong, ay yung mga sabungiro na yan, ay itinapon daw yan o binaon sa may bandang Laguna, mga kababayan. Sa isang lugar daw doon na pagmamay-ari, no, ni Arnie Tivis. Yan yung kwento nitong si Ibi Panyong Labrador. Kaya nga, ngayon ay nabubuking na natin itong tao na ito na napakasinungaling nito. Kaya sa mga taga-suporta ni Ibi Panyong Labrador, huwag kayong basta-basta maniwala sa taong yan. Dahil napakasinungaling yan. O katulad na lang na sinabi niya kanina. Yung batang babae na isang biker sa pinatay sa Bulacan. Yung 15 years old mga kababayan ay pinatay daw sa panahon ni Pangulong Duterte. May picture tayo dyan, ipapakita ko sa inyo kung kailan pinatay yun, kung kailan pinost yun. Kasi nga, yung kaibigan noon ay isang dati kong manggagawa. Tao ko dati yung kaibigan noon. Kaibigan ni Francis mga kababayan. Princess Me.
Tapos gagawa ka ng kasinungalingan, wala namang tawag dito mga kababayan, mabilis naman mabuking. Kung gagawa ka man lang ng kasinungalingan, siguraduhin mo na hindi ka mabubuking. Dahil kahiya-hiya yung mga ginagawa mo. Ikaw mismo ang nagsunog sa sarili mo. Parang binuhusan mo yung sarili mo ng gasolina. Tapos ikaw na rin yung nagsindi. Yun na, dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Napakasinungaling ng tao na ito. Mag-shoutout tayo kay Pilisa Nwiki. Shoutout na rin kay Yan Rose sa Pagaduan. Shoutout kay Susi Bonifacio. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Rudy Mata, shoutout. Kay Willie Hernandez, shoutout. Kay Ma'am Edisa Borby, shoutout. Joshua Solomon, shoutout. Kay Freddy Bellamore, shoutout. Shoutout na rin kay Wixie, shoutout kay Jobit Dison. Kay Madod sa Mislang. Shoutout kay Imelda Pascual, Imelda Pascua, idol, shoutout ha. Banjo Badjao, shoutout. Kay Florencia Leonor, shoutout si Florencia Leonor. Kay Nitski Mahinay at kay Sadiwa Milin. Yun na nga lang, dito na lang muna. At once again, this is Ronnie TV. Mga ingatay lahat. God save the Philippines.